Arestado ang dalawang nagsaboy umano ng asido sa isang lalaki sa Valenzuela City. Ang isa sa mga suspect, ex-girlfriend ng biktima. Yan at iba pang balita sa Metro Manila sa report ni Jennifer Solis. Apat ang sugatan matapos sumalpok ang kanilang sasakyan sa Center Island ng kalsada sa Pasig City. Ayon sa mga traffic enforcer, pakananan ng Ortigas Avenue galing C5 Road ang sasakyan ng maaksidente. Ayon sa driver na wala ng preno ang minamaneho niya. Sa Quezon City, nakita sa gilid ng kalsada sa Barangay Pansol ang bangkay ng isang lalaking hinihinalang biktima ng summary execution. Nakabalot ang kanyang mukha at tinakpan pa ng panyo ang bibig. May saksak ng ice pick ang kanyang tagiliran. May iniwan ding papel kung saan may nakasulat na, "Huwag po akong tularan, droga ang hanap buhay ko." Ayon sa pulis, posibleng hindi dito pinatay ang hindi pa nakikilalang biktima. Sa Valenzuela City, isang lalaki ang sinabuyan ng asido ng kanyang ex-girlfriend. Kwento ng biktima, tinawag siya at niyayang makipagtalik ng dating nobya kahit noong 2013 pa sila hiwalay. Nagkita at nag-inuman daw silang dalawa sa isang klinik na pinapasukan ng kanyang ex. Kasama rin daw nila ang best friend ng dating nobya. Niyaya niya na doon muna mag-stay sa loob ng comfort room. Nung nasa loob na ng toilet, bigla na lang binuhusan ng muriatic acid si Raymond, at nung maramdaman niyang nahihilo na siya, pinagpapalo siya ng isang bagay na parang tubo. Nagkatuklap-tuklap ang balat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. May pumutok pang bahagi ng kanyang ulo. Nakakulong na ang dalawang sospek. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Nananatili sa isang kapilya ang nasa 200 pamilyang nasunugan sa Barangay Tinajeros, Malabon City. Kailangan daw nila ng karagdagang pagkain, tubig, damit at banig, pati na ng katol at kulambo. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang bahay dahil sa napabayaang katol. Nakaburol na ang 7 magkakaanak na namatay sa sunog. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.